dakilang Diyos, aming Ama sa langit, Amang makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, O God. Sa oras po ito, inaalay po namin ang aming mga puso sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo po, O God, ang aming sweet aroma of worship, O God, that will rise us to your throne, O Lord. Father God, maabot po namin ang iyong puso sa umagang ito. Makapasok kami sa iyong kabanal-banalang trono, O God. Pagpalain niyo pong bawat isa, Panginoon, ng pusong dalisay, pusong nagmamahal sa iyo at pusong nagnanais makasunod sa iyo, O Diyos. Father God, tinataas po namin sa iyo ang aming gawain ngayong umaga, ang gawain sa ROGC Tsusuha, ang lahat ng gawain ng Body of Christ, sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon. Kayo pong magpala, O Diyos, ang lahat ng nagjo-join sa mga online service, Panginoon. Kayo pong mag-bless na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu'y maranasan ng lahat ng anak mong hinahanap ka. Masumpungan ka naming lahat, O Diyos, sa mga gawaing aming dinadaluhan, Panginoon. Father God, i-bless mo po ang music team na gagamitin ngayong umaga. Let your anointing be upon them. I-bless mo po ang taga-deliver ng Word of God. Let your double portion of anointing be upon her in the name of Jesus. Father God, pagpapala mo, O Diyos, at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang mararanasan ng lahat ng anak mong mananampalataya na mananambahan, Lord God, sa lahat ng churches ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo pong Body of Christ, O Lord, lalo na po lahat ng ROG churches, affiliated man o daughter church. Bless our Bishop Chito and Pastora Rachel. Bless all the leaders, workers, ministry leaders ng bawat churches, God. Dalangin din po namin, Lord, ang lahat po, Panginoon, ng mananampalataya. Magkaroon ng apoy at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang aming mga puso, O Lord God, upang lalong maglingas at maglagablab ang aming pag-ibig sa iyo. In the name of Jesus, walang puwang ang panlalamig sa anak ng Diyos. Lahat po kami, Panginoon, ang aming buhay ay para sa iyo lamang, O God. Kaya mararamdaman ka naming lahat, Lord. Mararanasan namin ang kapuspusan mo. Wala kang lalampasan sa mga anak ng Diyos. Ang lahat mahihipo mo, Panginoon. Ang may sakit ay pagagalingin mo, Lord God. Ang nanghihina, palalakasin mo. Ang mga nangangailangan ng tulong, O God, kayo po ang tutulong, magbibigay ng kapayapaan, kapanatagan sa puso ng mga anak ng Diyos. Father God, sa umagang ito, inaalala din namin ang Body of Christ at ang bansang Pilipinas. Sa loob ng bansang Pilipinas, pagkaisahin mo po ang mga anak ng Diyos, Panginoon. Manalangin kaming lahat. Talikuran ang lahat ng kasalanan. Lumuhod ang bawat isa. At tanghalin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, upang pagpalain mo, Diyos, ang aming bayan. Bless our beloved country, the Philippines, Lord. Bless our President, Lord. Surround him, God, with godly advisor in the name of Jesus. Father God, patawarin mo rin po ang kasalanan ng aming bansa. Wala pong iba na kailangan ng bansang Pilipinas kundi ikaw lamang. In Jesus' name. Bless Israel, O Lord, ang bansang pinili mo, God. Walang sino mang makakagapi sa bansang ito. Kayo pong magbibigay ng katagumpayan sa bansang Israel. Salamat aming Ama sa oras na ito. Maramdaman ka namin, maranasan ka namin, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. This we pray in Jesus' name. Everybody shout, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen! Naniniwala po ba tayo ngayong oras ang Diyos ay nandito? Kaya inanyahan ko po kayo na sumayaw at magpuri sa Kanya. Amen po ba? Kasi lahat tayo dito, puspos! Di ba? Amen!
Spirit-filled. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, Spirit-filled. Hey! Oh, open our gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your Spirit. Jesus, Spirit-filled. Jesus, Spirit-filled. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, Spirit-filled. Hey! Truly our God is holy! Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. 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 God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, Spirit-filled. Hey! Amen! Tunay nga ang Diyos natin ay mabuti. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's feel His presence in our midst. He is right. He is here right now. Pastor God. He is our firm foundation. He is so good. He will never, never let us down. Amen. Love you, Lord God. King of my heart, be the mountains where I'm born, to find
good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, the King of my heart, in the wind inside my sails, the anchor and the waves, oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days, oh, He is my once again, let the King. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor and the wind, oh, He is my soul. Let the King of my heart be the fire inside my wings, the echo of my days, oh, He is my soul. 'Cause you are good, you're good. Oh, 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 'cause you are good, you're good. Oh. He will never, never let us down. Amen. Hallelujah. Truly, oh, good God. Oh, never gonna let, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down.
Let your glory fall down in this place, oh Lord God. Let your glory fall down, Lord God. Lord, we want to enter your presence, oh Lord God. Hallelujah, God. Lord, we want to see your glory as Moses did, oh Lord God. We want to enter your presence, oh Lord God, like Jesus did, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Show me your glory, my God. Show me your glory.
want more as you move. We want more. We want the fullness as you move. We want more as you speak. We want more as you move. We want more. We want the fullness as you move. We want more as you speak. We want more as you move. We want more. We want the fullness as you move. We want more as you speak. We want more as you move. We want more. We want the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the Let's offer a praise to the Spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory Holy Spirit, Holy Hallelujah, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po, O Lord. Sa iyo lahat ng papuri, O Lord God. Amen and amen. Praise the Lord! Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Praise God. Sige po, purihin po ang Diyos at palakpakan natin ang Diyos sa buhay po ng ating Pastora Michelle na maghahayag po ng Word of God ngayong umaga. Praise the Lord. Amen. Alam ko, kagabi pa kayo, on fire. Amen ba? Pero sa youth, sa totoo lang, sa youth, pangatlo na nila to Di ba? Last Saturday, kagabi. Grabe. So ngayon, another fire. Amen. Hallelujah. Expect natin, sabi nga kanina sa awitin po natin, yung Shekinah glory.
dapat naranasan. Naranasan ba natin kanina? Amen. Isipin nyo itong araw na to is the Pentecost Day. Amen. That the Holy Spirit nasa ating kalagitnaan ngayon. Amen. And talagang sa atin, hindi ko po akalain, kahit po kami magnanay, hindi niya po alam kung ano ipipreach ko. So, it's all about the glory of God. Mararanasan natin sa mga kwento dito sa Biblia. Hallelujah. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayon. Lord, busugin niyo po kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na yung glory mo, Panginoon, O God, na minsan namin, Panginoon, O God, nakita, naranasan, Panginoon, O God. Lord, hindi ito mawala, Panginoon. Sustain us, Panginoon, the fire, O God, na na-receive namin sa inyo, O God. Masustain namin ito, Panginoon, hanggang sa wakas, Panginoon, O God. Hanggang sa dulo, O Diyos. Sabi namin, Lord, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Lord, keep the fire in us burning, O God. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, O God, na ang moment na naranasan namin, Panginoon, ay maging monument, Panginoon. Let the fire, O God, ma-experience namin all throughout. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Yes po, sa umaga pong ito, ang ating pong title ngayon is Movement, Not Monument. Pag sinabi po nating movement, gumagalaw po, di ba? Kumikilos. Yan. Movement, not monument. So, mapapansin niyo po, no, continuation pa siya ng turo kahapon. Actually, no Saturday pa. So, maganda yung illustration na ginawa kahapon ni Pastor Ronel. Di po ba, na mayroong hawak na torch. Tayo yung bawat isa sa atin, nang ma-receive natin ang Panginoon, may hawak na torch. But so, before we continue, tayo po ay tumayo at magbasa ng salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po natin sa Mark chapter 9, verse 2 to 8. Sabi po dito, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up high mountain. Where they were all alone, there he was transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses, who were talking with Jesus. Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah. Then a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud. This is my son, whom I love. Listen to him. Suddenly, when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus. Praise the Lord for His word. Sige po, tayo po ay maupo. Medyo kakaiba po yung story sa inyo ngayon, ano? Hindi madalas siyang natatakel sa mga ano. So, kung mapapansin po natin, sabi dito, God wants movement, not monument. Amen po ba? So we need to keep going. Pag sinabi mong movement, kinakailangan, you keep going. Hindi pwedeng nakasteady lang. Amen po ba? Pag sinabi mo namang monumento, di ba ang monument po, magtatayo ka ng isang, katulad sa, di ba sa mga circle natin, di ba, meron dyan mga monumento na nilalagay. O kaya naman, magkakaroon dyan ng isang statue, di ba? Kaya katulad niyan, Statue of Liberty. Symbolizing kung ano yung, may symbolical yan eh. Merong event yan na naganap na magpapaalala ng pangyayari na yon. Pero sabi ni Lord, ayaw ni Lord ng monument. Ang gusto niya, we keep on going. Amen po. Sige, as we go on, malalaman natin kung ano ang tungkol dito. Sabi dito, the statue represents the movement that become monuments. Ang
Kristiyano po ay mayroong 4 na stages sa ating Christian life. Alam niyo po, sabi ko kanina, this is a day of Pentecost. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya pong encounter kay Lord. Amen po ba? Kailan niyo po na-encounter si Lord? Sige po, alalahanin niyo po yon. May kanya-kanya tayong day of encounter sa ating Panginoon. Ang tawag, ang 4 stages na yan, para mas madali pong tandaan, ginawa po nating 4 M's. 4 M's. The first one is moment. Yung moment na yan is the event, yung pangyayari na kung saan na-encounter mo si Lord. Yung iba, maybe kahapon. Yung mga youth, maybe nung Saturday, or long time ago pa, na naalala natin kung paano natin nakilala ang Panginoong Jesus. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. There is a personal encounter. Example po dito, sa personal encounter, wherein si Paul, you know si Paul, Apostle Paul, siya po ay, next slide na po, siya po ay, si Apostle Paul, persecutor po siya ng mga Kristiyano. Ang gagawin niya, kung nasaan yung mga Kristiyano, papapatayin niya yon. Talagang, hinahunting niya yung mga Kristiyano during that time. Pero anong nangyari sa kanya? While on his way to Damascus, grabe, na may narinig siyang boses. Si Paul yan na Apostle Paul. Tinig. At tinatanong siya kung bakit niya, di ba, hinahanap, pinapapatay, hinahanap. Talagang nanghahunting siya ng mga Kristiyano. Hinahanap niya ang Panginoong Jesus para patayin, di ba? So, sabi niya, nagulat siya, boses lang. Pero wala naman siyang nakikita. Tapos nung makita niya, imagine yung kanyang asno, yung kanyang donkey, yun yung nagsasalita. Hindi ba kakakaibang moment yun na isang asno nagsasalita, ginamit ng Diyos para yung i-call yung attention niya. Bakit mo ako pinapapatay, di ba? Papatayin. Bakit mo pinapapatay din yung mga Kristiyano? Kasi yun yung talagang niya eh. So that moment, nakilala niya, nakatagpo niya ang Panginoon. So that, simula sa oras na yon, na-encounter niya si Lord, na bago yung kanyang puso, lahat talaga nag-full surrender siya sa Panginoon. Kasi nakita niya yung glory of God, yung kapangyarihan ng Lord. Imaginein mo, for 3 days siya po ay nabulag. And then, nakita naman natin kung paano si Paul ginamit na bilang isang apostol. Ang dami niya pong sinulat sa Biblia. Amen po ba? Talagang kagamit-gamit siya. Ito po ay isang example ng personal encounter na makakita natin po yan sa Acts chapter 9. Amen po ba? Ayun. So, ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang personal encounter. Katulad yung nakita po natin dito, sa ating text, sabi dito si Peter, James, and John. Si Peter ay isang mangingisda nang matagpuan sa ni Jesus Christ, di ba? So makita nyo sa dalampasigan, di ba? Kasama niya si Andrew. Nakita din ni Jesus, natagpuan din ni Jesus si James and John. So makita din, sabi niya, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up high a mountain. Si James and John, anak po ni Zebedee. So, dinala sila ni Jesus sa mataas na bundok. Diba? Up high in the mountain. At doon sa bundok na yon, nakita niya si Jesus na witness niya, nag-transfigured doon sa mountain na yun, sa tuktok. Yung glory of God bumaba doon. Naging maputi siya. Sabi po doon, his clothes became dazzling white. Sobrang puti na walang blitz na makakapantay sa kaputian na nangyari ng ma-witness niya kay Jesus. At imagine, doon sa bundok na yon, hindi lang si Jesus ang nakita nitong mga apostol na to, ni Peter, James, and John. Pati sino? Si Elijah and Moses. Imagine mo, pinakita sa kanila doon sa Mount of Transfiguration. Elijah, Moses.
and Jesus. Tandaan po natin si Jesus kasama nila, dinala sila doon. Pero nakita mo yung transformation ni Jesus. Bigla siyang yung glory nakita nila. Kanina nakita niyo ba yung glory ng Diyos sa ating kalagitnaan? There was an open heavens and the dove pumupunta sa bawat isa. Nanay, sa likod ni Pastora. Kay Matthew, over doon dito, nakita ko. The Spirit of the Lord is moving. Imagine mo, that time, Peter, James, and John, nakita nila, na-witness nila yung glory of God in that mountain. At nang makita nila Peter, sabi ni Peter, Rabbi, it is good for us to be here. Dito na lang tayo. Ayaw niya nang umalis doon. Kasi nga, grabe yung presence ni Lord. Ayaw niya nang umalis doon. Sabi niya, let us put up 3 tabernacles. One for you, isa kay Jesus, isa kay Moses, at isa kay Elijah. Grabe no, nag-propose ka agad si Peter. Dito na lang tayo, huwag na tayo umalis dito. Masarap sa presence mo, Lord eh. Huwag na tayo umalis dito, maglagay tayo ng tabernacle dyan. Isa sa'yo, isa kay Moses, saka sa kay Elijah. Ang magiging priest dito, si Peter, sa kabilang tabernacle, si James and si John. Tig-iisa sila na tabernacle. Amen po ba? Parang ang sarap pakinggan, ano? Pero tingnan po natin sa sumunod. Sabi po ng sumunod na ano to, then the cloud appeared and covered them, and the voice came from the cloud. This is my son, whom I love. Listen to him. Marinig sila ng boses ngayon. Suddenly, when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus. Nakarinig niya kaagad yung boses. This is my son. Sabi niya ganon. Listen to him. Makinig kayo sa kanya. At suddenly, nakita nila, nag-iisa na lang si Jesus. Bakit po? Una, sabi ko nga kanina, the Lord does not want us to stay where we are. Ayaw ni Lord na nakaupo ka dyan lang. Ayaw niya na dun sa encounter mo, nandun ka lang. You receive the fire na illustrate kahapon. You need to pass on the fire. You move. Amen po ba? You need to spark and pass on, impart. Ayaw ni Diyos na mag-stay diyan. Ayaw ni Jesus niyan. Kaya, nawala din si Moses, nawala si Elijah, kasi walang mag-glorify. Only Jesus. At pagkatapos nun, sabi ni Jesus, tara, punta na tayo sa Galilee. Kasi hindi sila pwedeng tumigil doon sa mountain. Pero ang tao kasi, the moment na na-experience natin, ayaw na nating umalis dito. Dito na ako, Lord. Komportable na ako dito. I can feel your presence. Dito na ako, ayoko nang umalis. Yan yung moment. Encounter, isang pangyayari. But the Lord says, no, you need to move. So sabi niya, move to Galilee. Amen po ba? That's the personal encounter ng mga apostle. Yung first part of revival was on the day of Pentecost. There were 120 people there waiting. Diba? Talagang nanalighten up nung day of Pentecost. 120 people na andun sila. Na-experience nila yung presence of the Holy Spirit. Nagsalita ng iba't ibang wika. At nagugulat sila, yung taga-bansa na ganito, naintindihan yung wika niya. At yung isang bansa naman, naintindihan yung wika niya. There was interpretation already. The Holy Spirit Himself interpret
dun sa nakikinig kung ano yung sinasabi. So nakakatawa, no? Na kahit na may mga tao doon na foreigner from different countries, yung salita ng local, naiintindihan nila because it's the Spirit of God. Yung tongues, bumaba talaga doon. Yung fire of God, touch everyone. So ito makikita po natin, this is a corporate encounter. Kanina, yung mga apostle, individual encounter. But this one, grupo na siya, corporate encounter. Amen po. So nung maranasan nila yon, ayaw na rin nilang umalis doon. Kasi nga, syempre, the Pentecost Day. Pero sabi ni Lord, hindi pwede kayong manatili dyan. Anong sabi niya? Go and make disciple. Diba? Punta ka ng Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hindi pwedeng dyan lang sa lugar na yan. Yan ang nais ng Diyos. We need to keep going. Katulad nung matanggap yung fire of revival. Kahapon, na-experience natin, ano? Nung matanggap yung fire of revival, ang illustration nga ni Pastor doon, hindi lang basta tayo tumatakbo, run the race, na sinasabi sa Timothy, finish the race. Pero the rule of the game is, the rule of the race, kinakailangan the fire that we receive, mananatili yung ilaw na yun dun sa torch. Which is na-illustrate na kahapon. Kaya sabi ko, Lord, continuation. Bago pa po nag-ano si Pastor, na-send ko na po kila Pastora, kay Sister Risa, at kay Grace yung aking slide. Sabi ko, continuation pala yung sa akin. So, pag hawak natin ng bawat isang Kristiyano, may hawak tayong torch na may ilaw. Dapat lumalakad tayo as we run the race. Habang tayo tumatakbo sa paligsahan na ito, hindi lang basta tayo tumatakbo na mauna doon sa finish line, makarating sa finish line, kundi kinakailangan isa pang criteria, manatili yung ilaw na nakasindi. Keep burning, burning. Lumiliyab. Na yung flame nandun, hindi pwedeng wala. Kasi tandaan nyo po, no? Yung parable of the 10 virgins, yung kinulang ng oil, na pagsaraduhan. So in our walk with God, we need to walk na umiilaw, nagliliwanag, nagliliyab pa rin yung torch na hawak natin. Hindi pwedeng walang ilaw. Amen po ba? Anong sabi? Ang ganda talaga ng illustration kahapon. Na kung saan nandun si Brother Hallard saka si PJ. Brother PJ. Na kung saan, sa pagtakbo niya, kasi gusto niyang mauna eh. Gusto mauna. Movement, nasa movement na yung momentum. Gusto niyang mauna. Sa bilis niya, pagdating niya doon sa, wala na yung ilaw. Kaya napaka-importante po in our walk with life, in our walk with God, talagang walking with God. Hindi tayo naglalakad nang hindi kasama ang Diyos. Kasi yung ilaw na yan na taglay-taglay natin, mawawala yan. Kahit yung purpose mo sa buhay mo, Lord, para sa iyo itong ginagawa ko. But hindi yan yung assignment sa iyo ni Lord. Hindi yan yung pinagagawa sa iyo. Dito sa kabila. Example po. Di ba, kapag pinagawa sa amin ng Diyos sa atin, pumunta ka sa lugar na to, dito ka mag-evangelize. And you go on the other side. Mag-i-evangelize ka din, pero dito sa kabilang lugar. Sabi ni Lord, dito ka pumunta. Si Jonah, di ba, it is an example. Sabi ni Lord, Jonah, you go to Nineveh. Sabihin mo sa kanila doon, kapag hindi sila nag-repent,
the judgment of the Lord will be upon them. Ang ginawa ni Jonah, kasi yung time na yon, lahat po ng mga ngaral nagdadala ng balita, magandang balita doon, pinapatay. Natakot si Jonah. Dito na lang ako, Lord. Dito na lang ako. Opposite direction. Mag-evangelize din naman ako. Anong nangyari? Yung barko lumubog. Halos lumubog sa lakas ng bagyo. Pero para hindi lumubog, sabi nung isa, sino ba dito yung may kasalanan? Sabi niya, ako, kasi nag-disobey ako. Nagpatapon siya sa dagat. So yung buhay natin, kapag wala tayo sa Panginoon, magulo. At marami pang nadadamay. Imaginin mo yung laman ng barko, nagkahagis-hagis pa yon. Mga negosyante yung laman doon. Samantalang kung dito ka, pumunta kaagad si Jonah, doon sa Nineveh, walang nangyaring ganun. Sa buhay natin, kinakailangan we move according to the instruction of the Lord. Amen po ba? Not on our own will. Nandun na tayo sa movement. Walking na tayo. Pero we need to listen to the Lord. Ano yung instruction sa'yo ni Lord? Huwag kang lalayo dun sa instruction niya. Kasi very dangerous. Another thing, si Saul. Sabi ni Lord, yung mga nasamsam mo dyan sa gyera na yan, i-offer mo sa akin lahat. Anong ginawa ni Saul? Hindi niya, patayin mo lahat. Hindi niya pinatay yung nagagandahang kababaihan. Hindi niya pinatay yung hari mismo. Hindi niya pinatay yung, pati mga hayop kasi kinakailangan niyang patayin. Hindi niya pinatay. So what happened to him? Natanggal siya sa kanyang pagiging hari. So, we need to follow strictly the instruction of the Lord. Kasi di still disobedience. Alam mo, yan sa individual natin. And as a corporate, di ba, in-example ko kanina, yung isang corporate encounter na sa Pentecost, sabay-sabay. As a church, meron tayong sariling encounter kay Lord. May sariling birth. Tayo dito sa River of God, 5 years na tayo. And we're walking papuntang 6th year. Amen po. Sa church natin, hindi tayo nanatili sa Green Forbes lang. Pansinin niyo po, after ng Green Forbes, itong si Golden Hills, after ng Golden Hills, we move to Sitsusuha. After ng Sitsusuha, we move to San Isidro. And after San Isidro, we move to Gumaok. And after Gumaok, here is Apawan. Grabe, we need na tao doon. Naka-ready na. So we are moving in the right track. Sumusunod tayo sa Panginoon. We are not monument. Amen po ba? Are you with the flow? Kinakailangan kaisa po tayo sa flow. It's hard to go against the flow ng current. Alam niyo po, kapag ang river papunta dito at lumangoy ka ng pabaliktad, ang hirap. Effort mo dyan, grabe. But when you flow, kung nasaan papunta yung current ng lugar na yon, ang bilis. Kahit hindi ka gumalaw, dadalhin ka niya. Kaya tayo nahihirapan sa pagsunod sa Diyos. We go against the will of God. Sa sarili mo, Lord, ito talaga yung gusto ko eh. Yan yung gusto mo. Is it the will of God? Hindi lang tayo basta gagalaw, but we move according to the instruction of the Lord. Amen po ba? Napakahalaga po yun. So, in the movement, marami tayo dyang methods, alam mo yun, marami tayong mission. Pag sinabi mo kasing movement, andito na kaagad yung mission. Kaya nga naman, imaginein mo in 5 years, we have 5 churches. And soon to have our 6th in Apawan.
Praise the Lord. Hallelujah. So, iyon po yung nangyayari kapag may movement. Pero, katulad po nung na-experience, balikan natin yung kwento nila, Peter, James, and John. Yung na-experience nila yung glory ni Lord. Nandun sabi ni Peter, Lord, dito na lang tayo. Alam niyo po, minsan, nakakalunod. Nakakalunod ang tagumpay. Pag na-experience natin, katulad ng soaking kahapon, grabe Lord, puspos na puspos kami. Dito na lang kami. Dito na lang. Minsan nakakalunod. Dahil sa na-experience natin once, naging paulit-ulit na lang yung kwento na yun, binabalikan natin siya, doon na lang. At minsan, dumarating sa buhay ng tao, dahil yung glory, yung praises, uy, ang galing mo naman, sister. Galing mo magpaawit, talagang move yung Holy Spirit. Grabe, pag nag-pray ka, talagang tumpa lahat. Yung church, grabe, pag nag-expand, ang bilis, lumago. Minsan, dumarating sa point na napapagod yung mga tao. Total, narating ko naman tong destiny na to, na imagine, in 5 years, 5 churches. Okay na to. Dumarating minsan sa ganun, yung pagdating sa shaking, pag na-shake na, ayaw na. Sa individual, pag nabato ka na, ayaw mo na. Pagod na nga ako. Tapos ako pa yung may kasalanan. Dumarating sa tao yung napagod. Dumarating din sa tao minsan, okay lang yung mapagod normal yun. Pero dumarating sa tao minsan, ang nakakatakot, yung matapos mong ma-receive lahat ng praises, lahat ng palakpak, ang galing mo, sister. You lead the worship talaga dun sa highest, sa peak of worship. Doon na tayo nag-dwell, yung ulo natin na lumaki na doon. Napamahalaan ko to ng grabe. Doon na tayo, nandun na tayo. Nandun na. Hindi na tayo. We become a monument already. Parang, hanggang sa hindi mo namamalayan, from moment to movement, naging monument ka na. Kasi, narating mo na yung peak ng success. Nandun ka na sa tugatog ng tagumpay mo. Tugatog ng paglilingkod mo sa Panginoon na kung saan, parang kayo na lang, sitting pretty na lang ako dito. Okay na yung achievements na yan. Maintenance na lang tayo. Kinakailangan. Maganda na yung building natin. Maintenance na lang. Yung attendees, parang kayong mga anak, pag nag-asawa, mga anak, yun na lang yung dami. Hindi na tayo naghahanap pa ng iba. Hindi na tayo nangingisda pa na sa laot. Hindi na tayo nagiging fishers of men. Kasi, okay na maintain na carry na Dumarating yon sa ganong stage na nagiging monument. Steady na lang. Ayaw ng Diyos niyan. Ang nais ng Diyos, we keep on moving. Kaya, movement, not monument. Ayaw ni Lord. Alam nyo minsan, yung sa mga matatandang churches, na natayo sila, tapos sila na lang yung nandun. Yung mga anak, yung pinanganak, sila lang yung membro, hindi na talaga sila dumami. Hindi na rin nag-expand. Sila na lang din. Dumarating yung ganong mga, sa ibang mga churches, na ganon. Na kung saan, monumento na. Yung kwento na magagandang kwento ng Great Revival noon is history na lang. Kaya pag tinanong mo yung pinakamatandang nakaupo doon, alam mo, noong araw, ganito dito. Dami pag na-experience namin ang Holy Spirit, grabe talaga. Ang dami talagang taong napupuspos. Puro na lang kwento ng noon.
Gusto po ba nating maranasan yun? Ang kwento natin, puro noon. No, amen. Dapat this fire that we are experiencing right now, maging present, present, present. Nararanasan daily. Hindi noon. Ayaw ni Lord na ang kwento natin, puro na lang noon. Dapat ngayon, pangkasalukuyan, kahit saan tayo pumunta, yung testimony mo, kapatid, talagang nagdadala ng magandang balita. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Kasi alam niyo po, kapag ang isang monumento, naging history na lang yung revival sa isang iglesia, naging history na lang yan, ang tendency niyan is to decline. Ang tawag na po doon ay ano? Mausoleum na. Ano ba ang nasa mausoleum? Sa mga mausoleum, anong nandoon? Mga patay. Diba? Ayaw nating maranasan yan dito. Amen po ba? So we need to keep on moving. Moving. Ayon sa instruction ni Lord. Kapatid, when you move according sa gusto mo lang, hindi mo mamamalayan, mai-stress ka. Mapapagod ka. Katulad ni Jonah, ang dami pang nadamay. Nag-cause ng division. Ang daming tinapon kaya na, ano doon, na mga kalakal. Sayang. Sa church natin, because of our own, ito yung gusto ko eh. Ito yung gusto ko. Baka may maitapon dyan na mga treasure. Sayang. Sa halip na kasama natin, natapon. Because nandun tayo sa sariling move natin. We do not move according to the instruction of the Lord. We do not move according to the flow of the Spirit. We do not move on the direction of the river. Dapat, kung saan yung direction, we go with the flow. The river represents the Spirit of the Lord. God wants a river flowing, not a pond na stagnated. Ayaw na, ang gusto ng Diyos, flowing tayo, moving. Ayaw niyang maging pond. Alam niyo yung pond? Tubig lang yan, nakapalibot dyan, lupa. So, stagnant siya dyan. Ayaw ni Lord ng stagnant. Kapag na-stagnant kasi ang tubig, maraming lamok dyan. Kadengge pa tayo. Diba? Kaya, ang daming diseases na kung saan nagiging cause na ng ano sa church. So, we need to move according sa flow ng river, where the Spirit leads us. Para hindi tayo humantong doon sa mausoleum, na kung saan it's already a place of dead people. Monument of dead people. Ayaw ni Lord noon. Alam niyo po, ang Word of God, na-receive yan ni Moses sa Mount Sinai. And the Word of God, pinasa-pasa sa mga Israelites. Kaya nga, di ba, last time, nagturo tayo about yung senaryo na kung saan pinaalala ni Moses sa mga Israelita yung instruction ng Panginoon. Huwag niyong gagayahin yung mga ninuno na ito yung mga kasalanang ginawa. Kinakailangan, you have to obey God for you to be blessed. Kasi pag hindi tayo nag-obey, ang sabi, cursed is upon us. The very same thing, pinapaalala sa atin ng Diyos. We need to obey God. Huwag tayong maging katulad ng Pariseo, na kung saan, when they receive the Word of God, ang mga Pariseo, nagtuturo yan ng
Word of God. Pero yung Word of God become mausoleum. Bakit? It does not have power. Walang kapangyarihan. Sa ating mga anak na nandito ngayon, hindi tayo mausoleo. May po ba? Because the Word of God, kapag binigkas natin, may kapangyarihan. Nagpapagaling. Nararanasan natin yung miracle, signs, and wonders. Amen po ba? Ako personally, naranasan ko. COVID, hindi ako makahinga. Talagang hindi ako makahinga. But the Lord, pag-pray ko sa kama, talagang dumapa ako na parang nakadipa na ganyan. Lord, kung gagamitin mo pa ako, pagalingin mo ako na ayoko nung pain na to, napakasakit. At hirap akong huminga. Alam mo, para siyang may binunot sa likod ko. Parang may metal na binunot. Pag instantly nawala yung pain, yung breathing ko, problema ko pa rin. Pero yung pain, nawala na. That's how good our God is. At ngayon, I can dance. Di ba? Like David dance. I can sing. Di ba? So, napakabuti ng Diyos. Naranasan natin yung miracle, signs, and wonders. May kapangyarihan. Hindi mausoleo. Ang Pharisee kaya nainggit kay Jesus kasi nagpiperform siya ng miracle, signs, and wonders. The Lord started His ministry filled with the Holy Spirit. At sabi niya sa Luke chapter 4 verse 43, sabi niya, I have to go to, diba, to preach. Naparito ako to preach the gospel of the kingdom. Tayo. Kaya sabi niya, pupunta ako ng pupunta sa saan lugar. Sabi ni Lord, Luke 4:43, subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. Tayo, dapat ba nating ipangaral sa iba pang mga bayan? Amen. Ginagawa ba ngayon yon ng River of God Revival Church Marilao? Amen. That's why in 5 years, 5 churches, we're now going 6 years. Magiging 6 churches na din. Amen po ba? Sabi nito, at nagpatuloy siya ng pangangaral sa sinagoga at sa buong Judea. Hindi siya nanatili dun. Sa sinagog lang, si Jesus. One place to another. Nagmumove siya. Ayaw niyang maging monumento. The more ayaw niyang maging mausoleo. Dapat we keep on moving. Keep the fire in us burning. Amen po ba? Sa umagang ito, let us have a self-evaluation. Sa pagkakaupo nyo ngayon, ano po ba yung estado nyo ngayon sa paglilingkod sa Panginoon? Ako ba ay on movement o monument? Ako ba ay movement? Nasa movement ba ako or monument? Are you still sharing the Word of God? Are you still sharing the Word of God? Praise the Lord. Ang church ba natin, movement or monument? Yes, amen, movement. Next slide, please. So, tingnan po natin. Next slide. Dun sa red yan. Dinagyan ko po ng diagram. We start there. It's River of God, Revival Church, Green Forbes. Amen po ba? And then we move to this place, Golden Hills. And then we move to Susuha. And then we move to San Isidro. And then we move to Gumao, San Jose. And soon in Apawan. Are we moving? Amen. Praise the Lord. Are we aligned sa instruction ng Diyos? Amen.
Go and make disciple. Hallelujah. Urabashikirayandere beshikirabayanda. Urabayandere beshikirabayandere bashiko yayayabashikira. Jesus keeps moving nung sa ministry niya. Hindi siya nanatili sa isang lugar. Tayo bilang mananampalataya, the torch, yung fire na binigay ni Lord sa atin on the day of Pentecost, kung kailan mo na-encounter si Lord, you must keep the fire in it burning para may nai-impart tayo. Hindi pwedeng mamatayan. Kinakailangan nagliliyab. Kung mayroon man sa kalagitnaan natin ngayon, that you feel na yung fire mo ngayon is aandap-andap because the Lord, hindi makakilo sa iyo ang Lord. Hindi tayo makatugon dun sa kanyang instruction to go and make disciple. It's about time. Ang halaga, sabi kapon ni Pastor Ronel, bakit kailangan natin ng kapwa mananampalataya? Because yung ilaw na meron, yung mananampalataya na on fire, we need to light up those na nawawala na. The Spirit of the Lord is moving in us at nais ng Diyos na hindi po tayo nananatili na nakaupo. The Lord wants to use us. Ikaw, kapatid, personal na gustong magamit ng Diyos. So if you want right now to be used by the Lord, pwede po kayong pumunta dito sa harap. And Pastor LB will pray for you. The Holy Spirit, alam ko, there is an impartation of the Holy Spirit. Kailangan po natin, the 7 spirits of God, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom. Kinakailangan natin na madagdagan yung power na yon. It's the only Spirit, the Spirit of the Lord, ang kayang mag-fill in nun sa atin, mag-anoint sa atin, to be able to run the race ng matagumpay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang sabi ng mundo, galaw-galaw para hindi stroke. Di ba? Di ba nasabi ng mundo, galaw-galaw para hindi may stroke? Kasi pag na-stroke ka, may mapaparalyze sa'yo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw. Galaw-galaw. Movement, movement. Kasi pag di ka nag-move, magiging monument ka. Gusto mo ba yon? May parte ng katawan mo na na-stroke, hindi na-paralyze kasi hindi ka gumagalaw. Galaw-galaw para kay Lord, para hindi may stroke. Amen? Mission ng mission para walang konsumisyon. Tayo-tayong lahat. Hilingin natin sa Diyos na magbaba ng impartation ng Holy Spirit. Sabi, run to impart. Wala kang pwedeng i-impart kung yung iyong apoy ay hindi naglalagablab. Amen? Holy Spirit. Yung kanta kayo. Yes, Lord. Awitan natin ang Panginoon. Let's welcome the power of the Holy Spirit in our midst. Bumili po tayo ng 30 silyang bago. 30 chairs, Uratex po yan. Kasi laging nababali pag hindi Uratex. Kasi we are expecting new 30 souls to come in. Palakpakan natin si Lord. 30 silya naghihintay na para sa 30 kaluluwa. Ang sabi ni Pastor Ronel kahapon, ang dilim daw dito sa lugar na ito, pero naglalagablab ang apoy. Ang mga tao pumapasok. Sa mundo, pag nasusunog, tumatakbo ang tao. Sa spiritual, kapag naglalagablab, umaapoy, pumapasok ang tao. Gustong maranasan ng Holy Spirit. Oh, la, 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 yeah, yeah. Holy Spirit, come, come, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah.
Hallelujah. Keep our hearts burning, O God. Fire of the Holy Spirit, come. Come, fire of the Holy Spirit, come. Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Yes, God, yes, Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free Yes, Lord. and my shame is undone. Magpapuspos po tayo sa banal na Espiritu. presence, Yes, your presence, Lord. We want your presence, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Mga anak, I'm challenging you. Bring your friends in this church. Bring your friends in this church. Come on. I will impart the Holy Spirit. Sige po, itaas po ng kamay. Magtaas ng kamay ang may mga nararamdaman. Any sickness, kung meron po kayo nararamdaman sa inyong mga katawan, na sakit, karamdaman, hingin natin to ng kagalingan. Lahat ng may nararamdamang kabigatan, kabalisahan, ipanalangin natin ito lahat sa Diyos. Yes, God, lumapit tayo sa Diyos ng isahan. Pati nasa online, manalangin tayo sa Diyos. Narito ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Narito ang Diyos para magbaba ng signs, wonders, and miracles, healing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Let the power of God that healeth thee be upon all of us. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng may sakit at karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan dito sa aming online service. Lahat ng manonood ng service na ito na nagsasuffer ng iba't ibang sickness and diseases, in the name of Jesus Christ, by your stripes, they are all healed. We are all healed in Jesus' name. Let's declare that we are all healed in Jesus' name. Lahat tayo pinagaling na ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na nagsasuffer ng iba't ibang kabalisahan, pag-aalala, anumang bagay na iniisip mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, surrender everything to God. Sa pangalan ni Jesus, isuko mong lahat sa Diyos. Lahat ibigay mo sa Diyos. Anumang kabalisahang meron ng bawat isa, leave it to God. Surrender everything to God and let God take control of everything. Salamat po, aming Diyos Ama. Palakasin niyo po kami at ang apoy ng Banal na Espiritu patuloy na magdinya sa amin para makapagbigay kami ng impartation sa lahat ng nanghihina, Panginoon. Father God, tulungan niyo po ang iglesyang ito. Makalakad po kami ayon sa layunin mo at plano mo, Panginoon. This church, Lord, your church will be a church planting church, oh God. Marami pang church na ipatatayo mo. Ang church na ito ay mag-move as a church planter ayon sa plano mo, ayon sa naisip mo. Magtatayo ka na maraming babait na lalaki sa church na ito para mag-preach ng Word of God. Sa pangalan ni Jesus, mga tatay, itatayo mo sa iglesyang ito. Mga kananayan, itatayo mo sa iglesyang ito. Mga kabataan, gagamitin mo sa iglesyang ito to preach the gospel, to share the salvation. Salamat sa pagtitiwala, O Diyos. Help us, Lord, to keep on moving. God, wag mo hayaang maging monument ang mga churches. God, help us, Lord, the whole body of Christ, Lord, na mag-move kaming lahat
according to your will, O God. Lahat po ng churches, magpagamit, Panginoon, to go and make disciple, O God. Mag-focus kami, Panginoon, sa Great Commission, Panginoon. Ang lahat ng naririto, O Diyos, pagpalain niyo po ng anointing. Let's raise our hands to God. Father God, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, lahat po kami, Panginoon, at even ang nasa online, salamat, tinatanggap po namin ang double portion of anointing mula sa iyo to preach and to exhort and to speak the word of God. In the name of Jesus, we are chosen. Come on, say it. We are chosen. We are appointed. And we are anointed. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. This we pray. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. God bless everyone. Tako na po tayo sa offering. Amen. Hallelujah, hallelujah. Isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Ngayon naman po ay dadako naman tayo sa moving of giving. Amen. So lahat po nagnanais po na gumalaw-galaw, no? So ngayon umpisahan po natin sa pagbibigay. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So makibukas po tayo sa banal na aklat ng Lucas chapter 6 verse 38. Ngunit bago ang lahat, nais ko rin pong i-share sa inyo to. Alam ko pong very common na po itong naririnig po natin. The more you give, the more you receive. Amen? Sapagkat sinabi ng Diyos, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen? So, kay gandang paalala sa atin ng ating Panginoon patungkol sa pagbibigay. Kung ating unawaing mabuti ang salita ng Diyos, tinuturuan niya tayo o pinaalalahanan niya tayo na matutong magbigay. Kaya nga mga kapatid, sikapin nating magbigay ng malaki upang sa ganon, malaki rin ang ating marireceive. Amen? Hallelujah, hallelujah. Dahil sinabi nga niya rito, ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So kung tayo po ay magbibigay ng malaki, malamang sa malamang, ibibigay din ng Diyos siksik, liglig at umaapaw. Amen? Hallelujah. Kaya naman huwag na po tayong mag-atubiling magbigay sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ngunit magbigay po tayo ng may kagalakan at hindi napipilitan sapagkat ayaw ng Diyos na nagbibigay nga tayo, ngunit masama naman po ang ating kalooban. Paano pa tayong i-bless ng Diyos kung meron namang sama ng loob ang ating mga puso? Alalahanin po nawa ng tao, ang lahat ng meron tayo ay kaloob. Kaloob lahat ito ng ating Panginoon. Kaya naman, nararapat po na tayo po ay magbalik sa Kanya. Amen? Hallelujah. Hawakan nga po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan ka namin, Ama, sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang kaloob mo, sa kalakasan at sa buhay, Panginoon, na patuloy nyo nga pong ipinagkatiwala sa amin. Kaya, Father God, sa umagang ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming kaloob, Panginoon. Lord, kasayahan mo nawa ito, Panginoon. At ang dalangin ko, Ama, na patuloy niyo pong pagpalain, Ama, ang bawat magkaloob po sa umagang ito. Higit sa lahat, Father God, abutin niyo rin po, Panginoon, ang nasa online, Father God, na siya magbibigay din po, Panginoon, ng kanilang kaloob, Lord God. Lord, kayo na po ang bahalang magbalik, siksik, liglig, at umaapaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Malaya na po tayong magbigay. Hallelujah, Jesus.
Amen! Amen! Tayo ba'y tumayong lahat? At ating selyuhan na po ang ating gawain ngayon. Naniniwala po ba kayo na God is here? Amen! Isa tayong matagumpay ngayong araw na to. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our eyes, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, Spirit, reveal. Jesus, Spirit, reveal. Hey! Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, Spirit, reveal. Jesus, Spirit, reveal. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord, bring in your glory. Open the nation, establish your kingdom. Open the heavens, pour out the Spirit. Jesus, Spirit, reveal. Jesus, Spirit, reveal. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Pwede po ba? Isang palakpak pa ng tagumpay para sa Panginoon. We are victorious. We are conquerors. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa tagumpay ng aming gawain ngayon, O God. Salamat sa buhay ng iyong lingkod. Continue to bless Pastora Michelle and her family, Lord God. Use them mightily, Lord, for the expansion of your kingdom. Ang lahat ng narito sa gawain ito, ang lahat ng nasa online, ang lahat ng bumubuo ng katawan ni Kristo, patuloy namin nilalapit, Lord God. Help us to move. Help us to run.
to impart, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga mensahe na ikaw ang nagdudugtong-dugtong para po kami, Panginoon, makalakad ng ayon sa nais at plano mo. Ang buong isang linggo na aming kakaharapin, muli sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng probisyon, O God, sa lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Hindi mo kami pagkukulangin for this whole week, Lord God. Ang iyong divine protection, ibibigay mo sa aming lahat. Ang iyong divine healing, O God. Salamat, Lord. Even your favor, intervention, Lord God. Lahat-lahat ito, kayo ang magbibigay sa amin. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ng bawat isa ang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ng bawat isa ang pag-ibig, kagandahang loob at kahabagan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin ng bawat isa ang kapayapaang hindi kayang malirip at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayong mapayapa. Humayo tayong punong-puno ang puso natin ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Humayo tayong naglilingkod, kumikilos, nagpapagamit para ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay lumaganap at magkaroon ng paglago. Purihin natin ang Diyos sa bawat araw at oras ng ating buhay. Salamat aming Diyos Ama. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, everybody shout, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Hallelujah! 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 Glory, glory, glory to the living God. Hallelujah! God bless you, God bless you, God bless you. Amen!